Yes, pero don't worry because, yes ma'am, At saan nila kinukuha yung lanso? that poison is made from this plant. Ito rin tinatawag nilang dita. Iba rin yung kay Mr. Apple, iba rin itong dita na tinatawag nila. Dita? Yes ma'am, dita. Yung lalaking kahoy? Opo ma'am, kinukolect nila yung dagtan yan, then after nun, haluan nila yung iba pang halaman, papakulan, then powerful relason. Na-mix. Yes, ma'am. And then also, meron silang sariling paraan din ng paggawa ng apoy. But before I show you the materials na ginagamit nila, ipapakita muna ni Riquel, yung pangalan niya po, tawag namin sa kanya Mama Riquel, ipapakita niyo sa inyo yung paraan nila ng paggawa ng apoy. So yun, with just two strikes, meron tayo smoke doon sa cotton. So all they need now is dried leaves to make the fire. So that's their fastest way of creating the fire. Yung proseso na yun, tinatawag nilang santikan, which means friction. So the three materials that they use for creating the fire is their native cotton. Ito po yung native cotton. Second are flint stones or buhay na bato. Usually these stones can be found in rivers or sa mga tabing ilog lang. And lastly, a piece of metal. This metal is a living evidence that they had a barter trading long time ago or pakikipagpalitan. So this is the process. Ganun po siya. Okay, so meron tayong apoy doon. And then ito naman, ito yung kanilang native torch in the mountains or ilaw. Tinatawag nila ito na, ano tawag dito ma'am? Nalimutan ko? Okay, so sabi nila salong. Itong salong na to is gawa sa dagta, pero ibang dagta rin po yung kanila, yun po ma'am. Yun ay from Almasiga tree. Ito naman, from wild pili tree. So, binalot nila ng dahon ng yan. And according to them, yung ganito kahabang torch, nagtatagal to ng 3 hanggang 5 gabi. Pero nakadepende sa paggamit. Yes, ma'am. And also, they believe na yung usok nito nakakapagtabi ng mga bad spirit or bad luck. Ginagamit din nila pang aromatherapy dahil it smells really good. And they also use this for insect repellents and to cure the headaches or stomach aches. So to everyone, ayan po, meron na, namatay yung apoy. So, baguhan pa lang po kasi dito si Boyong. Mahigit, pa lang po siya, 1 linggo pa lang. So, okay, kailangan niya pa rin po talaga matuto dito. Yung iba sa kanila, kararating ng kahapon, galing sa bundok. So, yung kanila pong bata, yun po, yung naka-green na yun. Pang-bis na siya. Si Nano, ang pangalan niya. Magsukur. So, again, magsukur yun ay salamat. So, ngayon po, ikot ako sa likod nyo. Just try to smell lang yung usok nito. Don't worry, walang halong chemical. Dagta lang po siya.